Ang purpose lang mga ka-farmers kung bakit ako Magandang araw po sa ating lahat. For today's video mga ka-farmers, gusto ko pong i-share sa inyo yung update po sa isang baboy inahin ko na ito. So, na-late ako ngayon sa pagbigay ng Pigrolac Mama Pro Milk Maker. Ang akin pong gagawin sa kanya today ay ngayon pa lang po ako magsimulang magpapakain sa kanya ng milk maker. Pakita mo nga saglit me. Ito po mga ka-farmers, ayan. Ngayon po ako magbibigay sa kanya. Ngayon lang din po ako bumili nito dahil nga po kagahapon, Biyernes Santo, Holy Friday, sarado po ang Soki kong Agrivet supply sa amin. At hindi rin po kasi ako naka-advance bili ng feeds na yan. Yan. Alam nyo mga ka-farmers, mainit ngayon sa amin. Mainit talaga. Nahingal yung mga baboy ko. Isa ho sa mga practice ko sa aking babuyan pagdating sa baboy inahin, yung tungkol po sa pagbigay ng feeds na milk maker. Ginagawa ko yan 1 week bago magparuwing, 1 week bago ang kanilang kapanganakan or due date. Ang problemang nangyari kasi, hindi ako advance na kabili ng feeds, and then pangalawang reason, naabutan tayo ng mahal na araw. Ngayon pa lang po ako magsimulang magbigay sa kanya ng feeds na milk maker. Ito naman, 101 days old po na nagbubuntis. Ayan. Dito rin, lagyan ng tubig. Muntika na lang mahulog guys. Oh. Muntika na lang talaga mahulog. O, kain ka na. 1/4 kilo. Ganito ay pang kalahating kilo. Samantala mga ka-farmers, dito ako magkuha ng developer. Mga ka-farmers, ito ay developer. Yan. Takpan natin. Para po ito sa isang inahin ko na meron pong red or tag. Hop, kalma. Okay, isa po sa mga inobserbahan ko, yung other part or area ng baboy inahin ko na yan, makikita po natin na bumubukol or lumalaki na po ang kaniyang mga labasan ng gatas. Yung puno sa kanyang labasan ng gatas, no, di ba? Ayan po. May mga baboy inahin na ganyan po ang image, no? Yan po ay isa sa mga sign na talagang maganda magbigay ng gatas or magatas ang inahin na yan. Okay? Ayan guys, oh. May mga pagkakataon na 3 days or 4 days o kaya 1 week bago siya manganak. Ganyan talaga ang nangyayari sa inahin na ito. Ito po ang lactation. Ito po ay premium quality sa Pigrolac na brand po. Ano po, kahit na late akong nagbigay ng feed sa inahin na yan, yung milk maker na feeds, okay lang naman. Dito mga ka-farmers, sa video na ito, ngayon po ay April 19, tama ba ako may? No, April 19, 2025. Ito po ang kalendaryo. Salamat pala sa sa Team Pigrolac. Binigyan ako ng kalendaryo sa Yunako Pigrolac. So, dito guys, ang due date. Ayan o. April 22 ang due date. So, 1, 2, 3, 4. So, 3 days na lang guys. No? 3 days na lang, simula bukas. Ito po ay sana manganak na siya. Pero asahan ko na lang na pwedeng lumagpas ito. Obserbahan ko na lang ang kanya pong pagpanganak kasi hindi po magkakaparehas kasi ang pagpanganak sa inahin. Merong advance 2 to 3 days sa due date niya. Merong ding late ng 2 to 3 days. Minsan umaabot ng 120 days. Talagang ganun. Obserbahan na lang ni Dodong ito kung ano man talaga. Ang purpose lang mga ka-farmers kung bakit ako shift sa milk maker na yan, para po kapag manganak siya, mas marami pong gatas ang kanya pong maiprovide. Mas marami pong gatas ang kanya pong maibigay sa kanya pong mga biik. Paglabas mismo sa biik, importante kasi ang colostrum. No? Talagang importante yan mga kababayan, mga kabaguhan dyan. Okay, disclaimer lang ha. Iba-iba naman tayo ng management sa ating pagiging hog raiser, pero itong aking binabahagi sa inyo ngayon ay naaayon lamang sa aking practice na base lang din sa sinusunod kong guide, no? Feeding guide. Bago tayo magtapos sa video na ito, bonus tip, handog ko sa mga baguhan. Ayon po sa feeding program na meron ako ngayon, sinasabi dito na, sinasabi ng mga eksperto, 3 araw bago manganak ang isang
isang baboy inahin, unti-unting bawasan ang dami ng pagkain. Ibig sabihin, kung nagpapakain tayo ng 1 kilo per meal or 3 kilos a day sa nagbubuntis siya, 3 days bago manganak ang baboy inahin, unti-unting babawasan ang dami ng pagkain. And then, bonus tip ulit, handog sa mga baguhan dyan ha. Sa araw po mismo ng kapanganakan, mas maigi po na wag nang pakainin ng feeds. Mas mabuti po na wag nang pakainin ng feeds or wag nang pakainin ng baboy. Kaya yan po ang sabi sa mga eksperto. Tubig, okay, walang problema. So maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-farmers. Maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. God bless us all and peace out everyone. Happy farming po. Bye-bye!